Ang bango ng banilya at sunog na asukal ay tila nakakapit na sa bawat hibla ng balat ni Teresita, isang samyo na nagpapaalala sa 48 oras na walang tulog at pagod. Ang kanyang mga daliri, na dati ay makinis, ngayon ay puno ng mga paltos at mapulang marka dahil sa init ng horno, ngunit sa kabila ng hapdi, may isang ngiti ng pag-asa ang sumisilay sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang malaking tray kung saan nakapatong ang isang tore ng ensaymada. Bawat isa ay maingat na niluto at binudbura ng keso at pagmamahal. Ang tanging regalo na kaya niyang ibigay sa ikalimang kaarawan ng kanyang anak na si Nathan. Habang naglalakad siya patungo sa marangyang bulwagan ng mansyon ng mga Alonso, ang lamig ng aircon ay tila sumasampal sa kanyang mukha. Isang malaking kaibahan sa init ng maliit na kusina kung saan siya nanggaling. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos na tumatama sa makintab na sahig na gawa sa kamtach ay tila isang babala. Nakasuot si Teresita ng isang simpleng bestido na kupas na ang kulay, luma ngunit malinis, habang ang mga panauhin ay nagniningning sa kanilang mga hiyas at sutla. Nang makita siya ni Ferdinand sa gitna ng karamihan, ang kanyang asawa ay hindi nagpakita ng paghanga o pag-aalala. Sa halip, ang mga mata nito ay puno ng pagkamuhi at kahihiyan. Lumapit ito sa kanya. Ang bango ng mamahaling alak at pabango ay sumakop sa paligid at sa isang mabilis na pagkilos ng kanyang paa, tinabig nito ang ilalim ng tray na hawak ni Teresita. Ang tore ng ensaymada ay bumagsak at nagkalat sa malamig na sahig. Ang mga tinapay na pinagpuyatan niya ay nayurak, ang puting asukal ay humalo sa alikabok ng sahig, at ang kanyang puso ay tila sumabog, kasabay ng pagbagsak na yon. Hindi nagmula sa dahasang sakit, kundi sa katahimikan ng lahat ng matang nakatingin sa kanya ng may panghahamak. Ano ba itong ginagawa mo, Teresita? You're making a scene in front of my business partners. Ang boses ni Ferdinand ay malamig. Walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito noong una silang magkakilala. Napaluhod si Teresita sa sahig. Ang kanyang mga kamay na puno ng paltos ay nagsimulang mamulot ng mga durog na tinapay. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa nadumihang pagkain. Isang bawat patak ay tila humihingi ng tawad sa kanyang anak dahil sa palpak na sorpresang ito. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang huling piraso, isang pares ng sapatos na may matutulis na takong ang humarang sa kanyang paningin. Lumabas si Lucia mula sa kumpol ng mga tao, suot ang isang pulang bestido na tila nagniningas sa ilalim ng mga kristal na ilaw. Buhat nito si Nathan na nakatingin sa kanyang ina ng may takot at kalituhan. Ngumiti si Lucia ng napakatamis, isang ngiting punong-puno ng lason. Poor Teresita, look at yourself, para kang pulubi na nagkakalat dito. Nathan, baby, don't look at her. She's not feeling well again. Malambing na sabi ni Lucia habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin si Lucia kay Ferdinand at nagpatuloy, I told you, Ferdinand, she can't handle this. Ako na ang bahala kay Nathan. I will be the mother he deserves tonight. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Teresita si Doña Carmela na dahan-dahang lumalapit. Ang mukha nito ay tila isang maskara ng pagiging banal. Hawak nito ang isang panyo na may burda ng ginto. Itinatakip sa kanyang ilong na tila ba ang amoy ng harina at pawis ni Teresita ay isang uri ng salot. Hiya, your mind is slipping away again. This is for the honor of the Alonso family at para na rin sa kapakanan ni Nathan. Ang boses ng kanyang biyenan ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang pakoon na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Guardia, dalhin niyo na siya sa itaas. She needs her medicine. Huwag hayaang makalabas ang balitang ito sa labas ng mansyon. Ramdam ni Teresita ang malalakas na kamay ng mga lalaking nakasuot ng uniforme
na humahawak sa kanyang mga braso. Sinubukan niyang pumalag, ngunit ang kanyang katawan ay tila pinagtaksilan siya dahil sa sobrang pagod at gutom. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang matinding hilo na tila gumagapang mula sa kanyang batok patungo sa kanyang isipan. Habang hinihila siya palayo sa kislap ng mga ilaw at tawanan ng mga panauhin, ang huling nakita ni Teresita ay si Lucia na hinihipa ng mga kandila sa isang dambuhalang cake na binili mula sa labas, habang ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na nagbigay ng lahat para sa pamilyang ito, ay nanginginig sa gitna ng kadiliman. Bakit ang pag-ibig na nagmula sa pinakamalinis na hangarin ay laging nauuwi sa pinakamaruming katotohanan? Gaano pa ba karaming pait ang kailangang lunukin ng isang ina bago siya tuluyang maging anino sa sarili niyang tahanan? Ang dilim sa loob ng silid sa gakmay ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang lumalamon sa katinoan ni Teresita. Ang bawat sulok ay puno ng alikabok na sumasama sa bawat paghinga niya, isang kabaligtaran sa amoy ng banilya na kanina lamang ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang kanyang isipan ay tila isang lawa na tinapunan ng malaking bato, magulo, at puno ng mga alon ng pagkahilo na dulot ng gamot na ipinilit sa kanya. Ang mga anino sa dingding ay tila sumasayaw, nagiging mga halimaw na may mukha ni na Ferdinand at Lucia na tila pinagtatawanan ng kanyang pagkakalugmok. Ang mga bisagra ng pinto ay naglabas ng isang mahaba at nakakangilong tunog na tila isang huling hininga bago ang tuluyang pagkapiit, hudyat ng pagpasok ng liwanag na mas masakit pa sa dilim. Pumasok si Doña Carmela. Ang kanyang marangyang robe ay humahagwis sa sahig, habang kasunod niya ang isang lalaking may dalang itim na bag, si Dr. Ignacio. Ang amoy ng antiseptic ay agad na pumatay sa natitirang bango ng kanyang pagkatao. Teresita, hiha, look at what you've done. Panimula ni Doña Carmela. Ang boses ay puno ng pekeng awa, na tila ba ang bawat salita ay may halong asukal, ngunit may talim ng kutsilyo. Itinuro ng matanda ang mga piraso ng basag na salamin sa sahig na nagkawatak-watak ng subukan ni Teresita na tumayo kanina. Sinasabi ko sa'yo, it's for your own good. You are not yourself. Hindi mo ba naiisip ang kahihiyang idinudulot mo sa pamilya Alonzo? Your delicadeza is gone, Teresita. I'm not crazy, Mama. Ang boses ni Teresita ay tila isang bulong na nagmumula sa ilalim ng lupa, tuyo at hirap. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng damit ng biyenan, ngunit mabilis itong umiwas na tila ba siya ay isang maruming basahan. The tests don't lie, Mrs. Alonzo. Singit ni Dr. Ignacio habang inihahanda ang isang hiringgilya. Ang liwanag ay tumama sa matulis na dulo ng karayom na naglalabas ng isang malamig na kislap. Ang iyong pagwawala kanina sa harap ng mga panauhin ay sapat na basehan. You need to rest physically and mentally. Let the medicine do its work. Sa sandaling iyon, pumasok si Ferdinand. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa mukha ng asawa, kundi sa leeg nito. Lumapit siya ng walang pasabi. Ang kanyang malalaking kamay ay naramdaman ni Teresita sa kanyang balat. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init, ngunit ngayon ay tila yelo sa lamig. Sa isang mabilis na pagpitik ng lock, kinuha ni Ferdinand ang gintong kuwintas na may pendant na ruby. Ang kaisa-isang pamana ng pamilya Valderrama na itinatago ni Teresita para sa kinabukasan ni Nathan. Ferdinand, no. Please, akin yan. Pagmamakaawa ni Teresita, ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa hangin habang pinapanood ang kwintas na dahan-dahang isinisilid ni Ferdinand sa kanyang bulsa. Teresita, don't be dramatic. I'm just keeping this safe. Malamig na sabi ni Ferdinand. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Sabi ni Mama, baka saktan mo lang ang sarili mo gamit ang kadenang ito. Consider this, a payment for all the trouble you've caused tonight.
You have a debt of gratitude to this family, an utang na loob that you can never repay. At ang pananahimik mo rito, ang simula ng pagbabayad na yon. Habang ang hiringgilya ay dahan-dahang tumatagos sa kanyang balat, naramdaman ni Teresita ang isang matinding lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang mukha ni Ferdinand ay dahan-dahang naglaho sa kanyang paningin. Pinalitan ng imahe ng kanyang anak na si Nathan na buhat ni Lucia. Ang huling narinig ni Teresita bago ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mga talukap ay ang marahan at mapang-uyam na tawa ni Doña Carmela, isang tunog na mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang gintong kuwintas na simbolo ng kanyang dangal ay wala na. At sa gitna ng kawalan, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang nanlulumong puso. Hanggang kailan matitiis ng isang kaluluwa ang pagiging bilanggo sa isang palasyong binuo mula sa mga kasinungalingan? Ang liwanag ng umaga na tumatago sa maliit at may rehas na bintana ng gakmay ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang malupit na paalala ng lahat ng nawala kay Teresita. Ang kanyang katawan ay tila isang mabigat na piraso ng bakal na pilit niyang ibinabangon mula sa manipis na kutson. Ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay may kasamang hapdi at ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng maraming buwan. Sa kabilang dako ng rehas, sa malawak at luntiang hardin ng mga Alonso, isang tanawin ang nagpadugo sa kanyang puso. Si Nathan, ang kanyang munting anghel, ay masayang tumatakbo habang hawak ang kamay ni Lucia. "Mommy, look at the butterfly! Look, Mommy!" Ang tinig ng bata ay umabot sa pandinig ni Teresita. Bawat pantig ay tila isang matalim na balaraw na humihiwa sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano haplusin ni Lucia ang pisngi ng kanyang anak. Ang parehong haplos na dapat ay sa kanya lamang. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na bigat na nagpahirap sa kanyang paghinga. Sa isang pagkakataon ng hindi inaasahang lakas na nagmula sa galit, nagawa ni Teresita na tumayo. Napansin niyang hindi maayos ang pagkakakandado ng pinto dahil sa pagmamadali ng katulong na nagdala ng kanyang pagkain kanina. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding panghihina, gumapang siya palabas. Ang kanyang mga yapak ay hindi naglalabas ng anumang tunog sa makapal na karpet ng pasilyo. Ang kanyang layunin ay ang opisina ni Ferdinand sa ibaba, ang lugar kung saan itinatago ng kanyang asawa ang lahat ng lihim ng pamilya. Nang makarating siya sa pintuan ng opisina, naramdaman niya ang marahang pagpihit ng trangka mula sa kabilang panig. Mabilis siyang pumasok at nagtago sa ilalim ng dambuhalang lamesang gawa sa mahogany. Ang amoy ng mamahaling tabako at balat ng sapatos ay agad na sumakop sa kanyang pangamoy. Hindi nagtagal. Ang tunog ng pag-apak ng mga sapatos sa sahig ay naging hudyat ng pagpasok ni na Ferdinand at Lucia. "Ferdy, kailan ba natin malilipat ang Balderrama Trust Fund sa account natin? I'm tired of waiting." Ang boses ni Lucia ay wala na ang tamis na ipinapakita nito sa labas. Ito ay naging matalas at puno ng kasakiman. "Relax, Lucia. Once the judge signs the permanent commitment order next week, Teresita will be legally incapacitated. Lahat ng mana niya mula sa mga Balderrama, pati na ang mga lupain sa probinsya, ay mapupunta na sa pangalan ko bilang guardian niya." Tugon ni Ferdinand. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na tila ba pinag-uusapan lamang nila ang isang simpleng transaksyon sa negosyo. "After that, we can send her to that facility in the outskirts. Doon, sisiguraduhin nilang hindi na siya muling makakaalala o makakapagsalita." Sa ilalim ng lamesa, ang mga luha ni Teresita ay pumatak sa mamahaling tam. Bawat patak ay tila nagliliyab sa kanyang balat. Upang pigilan ang anumang tunog na maaaring magmula sa kanyang nanginginig na labi, kagat-kagat niya ang sariling kamay hanggang sa malasa niya ang alat ng sariling dugo. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kaluluwa, ay ang siya ring arkitekto
ng kanyang sariling impyerno. Ang bawat salita ni Ferdinand ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang natitirang pag-ibig. "You're so brilliant, babe. Imagine, she's paying for our wedding and our new life, and she doesn't even know it." Humagikik si Lucia, isang tunog na tila kiskisan ng kinakalawang na bakal sa pandinig ni Teresita. Isang mabilis na paggalaw ang nagpabaling ng atensyon ni Teresita. Ang ballpen na ginto ni Ferdinand ay dahan-dahang gumulong mula sa ibabaw ng lamesa. Bumagsak ito sa malambot na karpet at huminto eksakto sa harap ng mga mata ni Teresita. Ang tibok ng kanyang puso ay tila naging isang tambol na nagbababala ng panganib. "Wait, my pen fell," ani Lucia. Naramdaman ni Teresita ang bawat pag-apak ng matutulis na takong ng sapatos ni Lucia na papalapit sa kanyang pinagtataguan. Ang anino ng babae ay dahan-dahang lumalaki, sumasakop sa maliit na espasyo kung saan nakakubli ang nanlalamig na katawan ni Teresita. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, isang katanungan ang pilit na sumusumbat sa kanyang isipan. Sapat na ba ang sakit upang tuluyan ng mamatay ang dating Teresita at isilang ang isang babaeng marunong ng lumaban? Ang bawat segundo ng katahimikan sa ilalim ng lamesa ay tila isang habambuhay na paghihirap para kay Teresita. Nakikita niya ang dulo ng matulis na takong ni Lucia na dahan-dahang bumababa, unti-unting lumalapit sa gintong ballpen na nakahiga sa tabi ng kanyang nanginginig na kamay. Ngunit sa sandaling ang mga daliri ni Lucia ay malapit na sa sahig, ang kalangitan ay tila nagalit. Isang matinding kislap ng liwanag ang gumuhit sa labas ng bintana na sinundan ng isang malakas na dagundong na nagpayanig sa buong pundasyon ng mansyon at nagpatalon sa gulat kay Lucia. "Diyos ko! Ang lakas ng kulog!" Ang tili ni Lucia habang mabilis na tumayo, nakalimutan ng ballpen sa sahig. "Ferdy, let's go. I hate storms. Nakakatakot dito sa baba." Narinig ni Teresita ang mabilis na pag-alis ng dalawa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pansamantalang kaligtasan. Sa loob ng madilim na silid, sa gitna ng amoy ng ulan at alikabok, ang babaeng dating puno ng pag-asa ay dahan-dahang gumapang palabas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay tuyo at malamig na tila yelo. Ang pag-ibig na kanyang iniingatan ay tuluyan ng naging abo sa gitna ng bagyong yon. Sa sandaling iyon, ang Teresitang martir at sunod-sunuran ay tuluyan ng pumanaw. Nang makabalik siya sa gakmay, basang-basa ng ulan mula sa pagdaan sa bukana ng bintana, nadatnan niya si Doña Carmela na naghihintay. Hawak ng matanda ang isang baso ng tubig at ang puting tableta na tila isang banal na sakramento ng pagkalimot. "Hisha, bakit ka basa? You really are getting worse," ani Doña Carmela. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala habang inilalapit ang gamot sa bibig ni Teresita. "Inumin mo na ito. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. You need this para hindi ka na nahihirapan sa mga iniisip mo." Tumingin si Teresita sa mga mata ng kanyang biyenan. Hinahanap ang kahit katiting na bakas ng konsensya, ngunit wala siyang nakita, kundi ang refleksyon ng sarili niyang pagkawasak. Sa halip na lumaban, binuksan niya ang kanyang bibig ng kusa. Inilapag niya ang tableta sa ilalim ng kanyang dila. Maingat na ipinwesto ito sa pagitan ng kanyang mga gilagid at pisngi, bago uminom ng tubig ng diretsyo. "Good girl. See? If you follow me, Nathan will be proud of his mommy." Nakangiting sabi ng matanda bago dahan-dahang lumabas at inilak ang pinto mula sa labas. Nang matiyak na wala na ang tunog ng mga yapak ni Doña Carmela, mabilis na tumakbo si Teresita sa banyo. Sa isang masakit na pag-iri ng kanyang lalamunan, isinuka niya ang tableta kasama ng mapait na likido mula sa kanyang sikmura. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at gutom, ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas pa sa anumang patalim. Ang bawat pangungutya, bawat tulo ng ulan na nanunuot sa kanyang buto ay nagsilbing gasolina sa nagbabagang galit sa kanyang puso.
Nagsimula na siyang kumilos nang may pagkukunwari. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang gulo-gulong buhok, ang maputlang balat, at ang mga matang tila walang buhay. Ito ang gusto nilang makita. Isang baliw. Isang babaeng walang laban. At ibibigay niya sa kanila ang palabas na hinihiling nila habang sa ilalim ng bawat hagulgol at bawat tawa ng kunwari ay kabaliwan, ay isang planong dahan-dahang nabubuo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumapit sa rehas ng bintana, tinitingnan ng malayo at madilim na kalsada na tila isang pangako ng kalayaan. Ang tanong na lamang na natitira sa kanyang isipan ay hindi na tungkol sa bakit, kundi kung kailan. Kailan magsisimulang gumulong ang mga ulo ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi, isang munting tinig sa loob ng kanyang puso ang bumulong. Maghintay ka, Teresita. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang paghihiganting isinisilbi ng malamig. Habang ang buong mansyon ng mga Alonzo ay nanginginig sa ilalim ng mga kislap ng liwanag at ang himig ng mamahaling musika na tumatagos sa mga dingding, si Teresita ay dahan-dahang kumikilos sa dilim. Ang ingay ng pagdiriwang sa ibaba ay tila isang malabong dagundong na nagpapaalala sa kanya ng mundong pilit siyang nilalamon. Gamit ang isang susi na ninakaw niya mula sa isang lasing na katulong, ang pintuan ng Gachmay ay naglabas ng marahang tunog ng bakal na nagkikiskisan, hudyat ng kanyang pansamantalang kalayaan. Lumabas siya sa pintuan ng mga utusan, kung saan ang malamig na simoy ng gabi at ang amoy ng basang lupa ay agad na sumalubong sa kanya. Ang ulan ay hindi na kasing lakas ng kanina, ngunit ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom na nagpapagising sa kanyang natutulog na diwa. Naglakad siya ng nakayapak. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa maputik na kalsada, malayo sa kinis ng Camtach na naging saksi sa kanyang pagkahulog. Pagkalipas ng mahabang paglalakad sa madidilim na eskinita, narating niya ang isang maliit at siksik na komunidad kung saan ang amoy ng estero ay hinaluan ng isang bagay na napakapamilyar, ang halimuyak ng bagong lutong tinapay. Sa dulo ng kalsada, ang tiyangge ni Aling Rosa ay naglalabas ng isang madilaw na liwanag mula sa isang lumang bumbilya. Ang tunog ng pagmamasa ng harina sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay tila isang awit ng pag-ibig sa pandinig ni Teresita. Teresita, Diyos ko, Hija, anong nangyari sa'yo? Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng sindak habang mabilis itong lumapit upang alalayan ang nangangatog na babae. Ang mga kamay ng matanda, nakasing gaspang ng papel de liha dahil sa dekada ng pagtatrabaho, ay naramdaman ni Teresita na kasing lambot ng bulak dahil sa tunay na pag-aalala. Aling Rosa, tulungan niyo po ako, ang bulong ni Teresita bago siya tuluyang napaluhod sa semento. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang init ng isang maliit na kusina at ang masarap na usok na nagmumula sa isang mangkok ng mainit na lugaw na may luya. Ang bawat higop niya sa sabaw ay tila nagpapabalik ng buhay sa kanyang mga ugat na matagal nang nilason ng mga kemikal ng mga Alonzo. I heard stories, Teresita. Sabi nila ay nawawala ka na raw sa sarili mo. But looking at your eyes now, alam kong hindi totoo ang mga bali-balita. Ani Aling Rosa habang hinahaplos ang buhok ng babae. Don't worry, anak. Dito ka muna. No one will find you here in the slums. Ang mga Alonzo ay hindi kailanman dudumi ang mga paa para pumunta sa lugar na katulad nito. Kailangan ko ng tulong niyo, Aling Rosa. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Nathan, sabi ni Teresita. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Inilabas niya ang isang maliit na piraso ng tissue kung saan nakabalot ang puting tableta na isinuka niya kanina. I need to know what this is, and I need someone who can help me legally. Someone na hindi mabibili ng pera ng mga Alonzo. Tumango si Aling Rosa
Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang determinasyon na tila isang pader na hindi matitibag. May kakilala akong abogado, si Gabriel. He grew up here. He hates people like the Alonsos. Bukas na bukas, kakausapin natin siya. Sa loob ng ilang oras, sa ilalim ng bubong na gawa sa tagpi-tagping yero, nakatikim si Teresita ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng mansyon. Ngunit habang pabalik siya sa madilim na gakmay, bago magbukas ang liwanag ng umaga, ang kanyang puso ay muling binalot ng kaba. Ang amoy ng antiseptic at ang lamig ng rehas ay muling sumalubong sa kanya. Pagpasok niya sa silid, ang kanyang hininga ay biglang tumigil. Ang anino ng isang tao ay nakaupo sa kanyang kama. Ang sindi ng isang sigarilyo ay tila isang pulang mata ng demonyo sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng mamahaling tabako ay agad na sumakop sa kanyang pangamoy, isang babala, na ang kanyang munting paraiso ay nahanap na ng kanyang mananakop. Saan ka nanggaling, Teresita? You look refreshed. Ang boses ni Ferdinand ay malamig na tila isang talim ng kutsaryo na dahan-dahang humahaplos sa kanyang leeg. Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng gakmay ay tila naging laso nang makita ni Teresita ang dulo ng sigarilyo ni Ferdinand na nagniningning sa dilim. Ang tibok ng kanyang puso ay naging isang marahas na pagpintig sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Alam niyang sa sandaling ito, ang tanging paraan upang mabuhay ay ang tuluyang pagpatay sa kanyang dangal sa harap ng lalaking ito. Dahan-dahang itinaas ni Teresita ang kanyang mga kamay na puno pa ng putik mula sa kalsada. Sinadya niyang pahiran ang sariling mukha ng dumi. Hinahayaan ang malapot na putik na humalo sa kanyang pawis at luha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malawak at walang pukos, isang huwad na imahe ng isang taong nawala na sa katinoan. Ferdy? Ang pusa ko. Nawawala si Muning sa ulan, ang boses niya ay nanginginig, mataas, at tila isang bata na naghahanap ng kalinga. I was just looking for her. Nilalamig si Muning sa labas, Ferdy. Did you see her? Tumayo si Ferdinand mula sa kama. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay naglalabas ng tunog ng awtoridad sa sahig. Lumapit siya kay Teresita. Ang amoy ng alak at tabako ay sumabog sa mukha ng babae. Sa isang biglang pagkilos, naramdaman ni Teresita ang matinding hapdi sa kanyang pisngi. Ang malakas na pagtama ng palad ni Ferdinand ay nagpatalsik sa kanya sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na kahoy. You're filthy! You're a disgrace to the Alonso name! Ang sigaw ni Ferdinand, ang kanyang boses ay puno ng pagkadiri. Look at you! Para kang basurang galing sa kanal. Do you think anyone would believe you're still a mother to Nathan in that state? You're a lunatic, Teresita. A pathetic, dirty lunatic. Hindi gumalaw si Teresita sa sahig. Nilasap niya ang alat ng dugo na nagmumula sa kanyang pumutok na labi. Ang bawat salita ni Ferdinand ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa loob-loob niya, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa tindi ng puot. Inilabas ni Ferdinand ang isang tumpok ng mga papel mula sa kanyang Amerikana at inihagis ito sa tapat ng mukha ni Teresita. Ang mga puting papel ay nagkalat sa sahig, nadumihan ng putik na galing sa kanyang katawan. Pirunahan mo ito. Ngayon din, ang utos ni Ferdinand. It's a waiver for your properties. Sabi mo mahal mo si Nathan, di ba? Then give me everything. Give me the Valderrama lands and maybe, just maybe, I'll let you see him through the bars of your cell sa mental hospital. Nanginginig ang mga daliri ni Teresita habang inaabot ang panulat. Tumingin siya sa mga dokumento. Ito ang mga kasulatang magtatanggal sa kanya ng karapatan sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng kanyang pagkukunwari, sinadya niyang punitin ang dulo ng isang pahina, isang kilos ng isang baliw na tila hindi alam ang halaga ng papel na hawak. Ayaw. Ayaw pirunahan ni Teresita. Bad paper.
Bad paper. Ang bulong niya habang tumatawa ng mahina at nakakatakot. Isang tawa na walang halong saya, kundi purong desperasyon. Galit na hinablot ni Ferdinand ang kanyang buhok. Pinilit siyang tumingala. Ang sakit ay nagpadilim sa kanyang paningin, ngunit sinalubong niya ang mga mata ng asawa nang may huwad na takot. Pinilit ni Ferdinand ang kanyang kamay na idikit ang thumb mark sa isang bahagi ng papel na may bakas ng kanyang sariling dugo. There, finalize na ang lahat, Teresita. You have nothing now. You're just a body in this room. Ani Ferdinand bago siya tumayo at dahan-dahang lumabas. Muling isinasara ang pinto ng may matinding pinalidad. Nang muling bumalik ang katahimikan, si Teresita ay nanatiling nakahiga sa sahig. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumasok sa loob ng kanyang damit kung saan nakatago ang maliit na piraso ng papel na ibinigay ni Aling Rosa. Ang mga salitang nakasulat doon, ang resulta ng pagsusuri sa gamot, ay tila isang sumpa na nagpatibay sa kanyang desisyon. Hanggang kailan kailangang manirahan sa dilim ang isang babae bago niya matutunang sunugin ang buong bahay upang makita ang liwanag? Ang dugo sa kanyang labi ay tuyo na, ngunit ang lasa ng paghihiganti ay mas matamis pa sa anumang tinapay na kanyang nagawa. Ang masangsang na amoy ng sunog na tela ay dahan-dahang pumasok sa maliit na rehas ng bintana sa gakmay. Isang amoy na tila nanunuot sa bawat hibla ng pagkatao ni Teresita. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya sa ibaba, sa gitna ng malawak na hardin, ang isang malaking apoy na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Doon, sa gitna ng usok at talsik ng mga baga, ay nakatayo si Lucia. Ang babae ay suot ang paboritong asul na bestido ni Teresita, ang damit na isinuot niya noong binyag ni Nathan, habang isa-isang inihahagis sa apoy ang iba pang mga gamit at damit na pagmamay-ari ng tunay na asawa. Ang bawat piraso ng tela na nilalamon ng apoy ay tila isang bahagi ng puso ni Teresita na kinikitil. Nakita niya ang kanyang mga lumang litrato, ang mga sulat mula sa kanyang mga magulang, at maging ang maliliit na sapatos ni Nathan noong sanggol pa ito na walang awang itinatapon ni Lucia sa nagniningas na tumpok. Ang halakhak ni Lucia ay umabot sa itaas, isang tunog na puno ng tagumpay at kasakiman, habang ang anino nito ay humahaba sa damuhan na tila isang dambuhalang ahas. Clean slate. Ferdy, we don't need these trashes in our home anymore. Ang boses ni Lucia ay puno ng katuwaan habang nakasandal sa dibdib ni Ferdinand na kalalabas lang ng mansyon. You're right, babe. This house needs a new queen. Hayaan mong maging abo ang lahat ng bakas ng babaeng yon. Tugon ni Ferdinand, ang kanyang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Lucia habang pinapanood ang pagtupok sa mga alaala ng 11 taong pagsasama nila ni Teresita. Sa itaas, sa madilim na sulok ng gakmay, hindi humahagulgol si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa apoy, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na recording device na lalong inilapit sa bukana ng bintana. Ang bawat salita, bawat plano ng pagtataksil, at bawat pag-amin ng kanilang kasamaan ay dahan-dahang naitala sa maliit na makinang yon. But Ferdy, kulang pa rin ang nakuha nating shares from the Valderrama estate. I need more than just this house, reklamo ni Lucia. Ang kanyang boses ay naging matalas at hindi na mapagkunwari. Kailan mo ba bubuksan ang vault sa study room? I know you kept the original land titles there. Pasyensya, Lucia. I'm still working on the combination. Ang matandang Valderrama ay masyadong tuso. He hid the code in a way na si Teresita lang ang makakaalam. Sagot ni Ferdinand. Ang kanyang mukha ay bahagyang kumunot sa inis. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita. Alam niya ang code. Hindi ito isang numero, kundi isang petsa. Ang petsa kung kailan siya unang naghurno ng tinapay, kasama ang kanyang ama. Isang lihim na nakatago sa ilalim ng tamis ng asukal at harina na hinding-hindi mauunawaan ng isang taong tulad ni Ferdinand na walang alam kundi pera.
Nang lumalim ang gabi at tuluyang namatay ang apoy sa hardin, dahan-dahang lumabas si Teresita mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga yapak ay tila isang bulong sa sahig habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Ferdinand. Ang bawat tunog ng kanyang paghinga ay tila isang babala sa katahimikan ng mansyon. Pagpasok sa loob ng opisina, ang amoy ng lumang papel at alak ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa malaking painting sa likod ng lamesa, dahan-dahang inurong ang mabigat na frame, apang ilantad ang bakal na pintuan ng vault. Naramdaman ni Teresita ang lamig ng metal sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang inikot ang dial. Nararamdaman ang bawat maliit na pagpitik sa loob ng mekanismo, tila isang pintig ng puso na pilit na kumakawala. 10, 28, 7. Sa huling pag-ikot, naramdaman niya ang isang malambot na paggalaw sa loob. Isang hudyat na ang pintuan ay handa ng bumukas. Ngunit bago pa man niya mahila ang hawakan, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang tunog mula sa labas ng opisina. Ang hawakan ng pinto ng silid ay dahan-dahang umiikot at ang anino ng isang tao ay nagsimulang sumilip mula sa ilalim ng pinto. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila naging yelo at si Teresita ay nanatiling nakatayo sa harap ng nakabukas na vault. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang ang pintuan ay unti-unting bumubukas upang ilantad kung sino ang naglalakad sa gitna ng madaling araw. Ang bawat segundo ng pag-ikot ng hawakan ng pinto ay tila isang habambuhay na paghihintay para kay Teresita. Ang kanyang hininga ay naging isang marahan at tila pigil na hangin habang ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang gumuguhit ng isang mahabang anino sa sahig ng opisina. Ngunit sa halip na ang matikas na tindig ni Ferdinand o ang matutulis na takong ni Lucia, isang maliit at tila nawawalang bulto ang pumasok sa silid. Si Nathan. Ang kanyang anak ay naglalakad ng pikit ang mga mata. Ang kanyang munting kamay ay nakakapas sa hangin, isang biktima ng kanyang nakagawiang pagmomonat o sleepwalking sa tuwing nakakaramdam ng matinding takot o stress. Agad na lumapit si Teresita at niyakap ang bata ng napakahigpit. Ibinabaon ang kanyang mukha sa munting balikat nito. Ang amoy ng gatas at bagong paligong sanggol ay panandaliang nagpatahimik sa nagngangalit na bagyo sa kanyang dibdib. Isang matinding awa ang lumunod sa kanya nang maramdaman ang panginginig ng maliit na katawan ni Nathan. Dahan-dahan niyang inakay ang bata patungo sa malambot na sofa. Sa sulok ng opisina, hiniheli ito ng walang boses hanggang sa ang paghinga ng bata ay maging malalim at payapa. Nang matiyak na himbing na ang anak, muling bumaling si Teresita sa nakabukas na vault. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa mga tumpok ng papel sa loob hanggang sa mahanap niya ang isang pulang folder na tila nagtatago ng pinakamadilim na lihim ng mga Alonzo. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na flashlight, ang bawat pahina ay nagsimulang maglahad ng isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Hindi lamang pagnanakaw ng kanyang mana ang plano ni Ferdinand. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng mga transaksyong ilegal, mga paglilipat ng pera sa mga dummy account na lahat ay nakapangalan kay Teresita. Ginamit ng kanyang asawa ang kanyang pirma. Ang mga pirma na nakuha nito habang siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng gamot upang gawin siyang kalasag sa isang malawak na operasyon ng money laundering. Kung sakaling bumagsak ang kumpanya o pasukin sila ng mga awtoridad, si Teresita ang siyang mabubulok sa kulungan habang si Ferdinand at Lucia ay malayang magpapakasasa sa kayamanan ng mga Valderrama. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na tila kumukulo sa kanyang mga ugat. Inilabas niya ang maliit na USB mula sa kanyang bulsa, ang munting kagamitan na ibinigay ni Aling Rosa, na tila naging kaisa-isang sandata niya sa digmaang ito. Ang bawat pagkurap ng munting ilaw sa USB
Habang kinokopya ang mga file, ay tila isang pintig ng puso ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. You didn't just take my life, Ferdinand. You wanted to bury me alive while you dance on my grave. Ang bulong ni Teresita sa hangin. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang labaha. Pagkatapos maikubli ang lahat ng ebidensya, maingat niyang isinara ang vault at ibinalik ang painting sa dati nitong kinalalagyan. Binuhat niya si Nathan at dahan-dahang dinala pabalik sa silid nito. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Sa gabing iyon, ang Teresita na marunong lamang magmahal ay tuluyan ng nilamon ng isang Teresitang handa ng maningil. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Doña Carmela ay nakaupo sa kanyang kama habang hawak ang isang puting sobre na tila ba ay may dalang lason. Ang bawat salitang nakasulat sa loob ng lihim na mensaheng iyon ay nagpabagsak sa kanyang pagiging mahinhin. Ang larawan ni Ferdinand at Lucia na naghahalikan sa mismong opisina ng pamilya ay tila isang sampal sa kanyang pinakaingatang delikadesa. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang binabasa ang babala. Ang dangal ng mga Alonso ay dahan-dahan nang naglalaho sa tumpok ng taba at kasinungalingan. Sino ang nangangahas na bastusin ang kanyang pangalan? At hanggang kailan kayang protektahan ng isang ina ang isang anak na siya mismong sumisira sa pundasyon ng kanilang tahanan? Ang bawat hininga sa loob ng mansyon ng mga Alonso ay tila may kasamang lason nang sumapit ang madaling araw. Sa loob ng marangyang silid kainan, ang tunog ng pilak na kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga babala ng isang digmaan. Si Doña Carmela ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo habang nakatingin kay Lucia na ngayon ay komportableng nakaupo sa pwestong dati ay para kay Teresita. Ang tensyon ay tila isang mahigpit na lubid na nakapulupot sa leeg ng bawat isa. Naghihintay na lamang ng isang maling galaw upang tuluyang maputol. Ferdinand, ang sabi ng mga tauhan ko, may mga dokumentong nawawala sa study room mo, panimula ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. At ikaw, Lucia, huwag mong isiping dahil pinayagan kitang manatili rito, ay tanggap ko na ang kawalan mo ng modo. Ang isang babaeng may delikadesa ay hindi nangingialam sa mga bagay na hindi para sa kanya. Mama, stop it. Lucia is helping me manage this state. Mas alam niya ang pasikot-sikot kaysa sa asawa kong laging tulala. Pagtatanggol ni Ferdinand, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang baso ng kape. Ang takot na dulot ng mga lihim na mensaheng natatanggap ng kanyang ina ay nagsisimula nang bumuo ng lamat sa kanilang pagsasama. Sa itaas, sa madilim at malamig na gakmay, si Teresita ay naghahanda para sa kanyang huling laban sa loob ng bahay na ito. Narinig niya ang mabibigat na yapak sa labas ng pinto, hudyat ng pagdating ni Dr. Ignacio. Ang amoy ng gamot at ang kislap ng metal mula sa kanyang itim na bag ay agad na nagpadilim sa paligid. Ang doktor ay may dalang isang espesyal na dosis, isang malakas na gamot na itinakda ni Ferdinand upang tuluyan ng mawala sa katinoan si Teresita bago ang nakatakdang paglilipat sa kanya sa pasilidad bukas. Mrs. Alonso, kailangan na nating gawin ito para ito sa ikabubuti mo, ani Dr. Ignacio habang dahan-dahang inihahanda ang malaking hiringgilya. Ang likido sa loob ay tila isang malinaw na lason na naghihintay lamang na lamunin ang kanyang kamalayan. Hindi kumilos si Teresita. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng unan, mahigpit na nakahawak sa isang matulis na nilya na ninakaw niya mula sa kusina noong isang gabi. Upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan, itinulak niya ang dulo ng nilya sa kanyang sariling hita. Hinahayaan ng hapdi na magsilbing angkla upang manatiling gising ang kanyang diwa. Alam ko ang lahat, Doktor. Ang bulong ni Teresita
Ang boses niya ay naging kasing lamig ng semento. Alam ko ang tungkol sa mga dummy accounts na binuksan niyo gamit ang pangalan ko. Alam ko kung magkano ang ibinabayad sa iyo ni Ferdinand para lasunin ang isipan ko. Napatigil ang doktor. Ang hiringgilya ay bahagyang nayanig sa kanyang kamay. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga sa loob ng silid. Tumingin si Teresita nang diretso sa mga mata nito. Isang tingin na puno ng bagsik at katotohanan na hindi kayang tapatan ng anumang halaga ng pera. If you push that needle into me, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo bago lumubog ang araw. Pagpapatuloy ni Teresita, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. The evidence is already out of this house. Isang tawag ko lang sa abogado ko at mawawala sa iyo ang lahat, ang lisensya mo, ang yaman mo, at ang kalayaan mo. Ang pawis ay dahan-dahang gumapang sa noo ni Dr. Ignacio. Ang katotohanang ang babaeng inaakala nilang baliw ay mas matalas pa ang isip kaysa sa kanila ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hiringgilya. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng mga pader ng silid. Ngunit sa labas ng pinto, ang tunog ng mga susi na umiikot sa kandado ay naging hudyat ng panibagong panganib. Si Ferdinand ay papasok na, handang saksihan ang tuluyang pagkawasak ng kanyang asawa. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nauubos, at si Teresita ay nakatayo sa pagitan ng kalayaan at ng walang hanggang kadiliman. Paano tatakas ang isang ibon mula sa kanyang hawla kung ang mismong tagapagbantay ay nasa harap na ng pinto? At hanggang kailan kayang panindigan ni Teresita ang kanyang tapang bago siya tuluyang lamunin ng takot? Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan sa loob ng trangka ay naging hudyat ng pagpasok ni Ferdinand sa silid. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay nagdala ng isang mabigat na presensya na tila ba ay umubos sa natitirang hangin sa gakmay. Tumingin siya kay Dr. Ignacio na noon ay nakatayo pa rin ng tuwid, ngunit ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang walang laman na hiringgilya. Is it done, Doctor? Is she finally quiet? Ang tanong ni Ferdinand, ang kanyang mga mata ay lumaot sa anyo ni Teresita na nakahiga sa kama, nakatalikod at tila walang buhay. Yes, Mr. Alonzo. She's heavily sedated. Hindi siya magigising hanggang bukas ng hapon. Ang tugon ng doktor. Ang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa takot. Alam ni Dr. Ignacio na ang bawat salitang binitiwan ni Teresita kanina ay totoo. Ang kanyang karera at kalayaan ay nakasalalay sa katahimikan ng babaeng ito. Tumango si Ferdinand, isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang magulong buhok ni Teresita, isang hawak na walang pag-ibig kundi purong pag-aari. Good. Bukas, we will finally end this drama. Nathan will have a real family with Lucia, at ikaw naman, Teresita, you will stay where you belong. Nang tuluyang sumara ang pinto at narinig ang papalayong mga yapak ni Ferdinand sa pasilyo, dahan-dahang imulat ni Teresita ang kanyang mga mata. Walang bakas ng antok o gamot sa kanyang diwa. Bumangon siya mula sa kama, ang bawat galaw ay maingat at tila isang pusa sa dilim. Tumingin siya kay Dr. Ignacio, na ngayon ay tila nawalan ng lakas at napasandal sa pader. Gawin mo na ang usapan natin, Doctor. This is your only chance to save yourself. Ang bulong ni Teresita, ang boses ay naging kasing talim ng isang labaha sa katahimikan. Sa tulong ng takot na doktor, dahan-dahang tinahak ni Teresita ang daan palabas. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumaan sa pinto ng mga katulong. Naglakad siya sa gitna ng malawak na pasilyo ng mansyon ng mga Alonzo, suot ang isang lumang damit na punit-punit at may dumi pa ng putik. Mukha siyang isang pulubi, isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa unahan ng may hindi matitinag na dignidad. Nilampasan niya ang mga lantarang karangyaan ng pamilya Alonzo.
ang mga gintong figurin, ang mga mamahaling painting, at ang mga alaala ng isang pag-ibig na naging mitsa ng kanyang kamatayan. Nang marating niya ang dambuhalang gate na bakal, ang gwardiya na binayaran ni Dr. Ignacio ay dahan-dahang binuksan ang maliit na daanan nang walang anumang imik. Humakbang si Teresita palabas. Ang kanyang mga paa na walang sapin ay naramdaman ng lamig at basa ng hamog sa damuhan. Ang hangin sa labas ay malaya. Walang amoy ng antiseptic o mabigat na pabango ni Lucia. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Teresita. Ang kanyang unang hininga ng tunay na kalayaan pagkatapos ng maraming buwan ng pagiging bilanggo. Kinaumagahan, maagang nagising si Ferdinand upang ihanda ang mga dokumento para sa paglilipat kay Teresita sa pasilidad. Umakyat siya sa gakmay. Ang kanyang mukha ay puno ng katuwaan dahil sa wakas ay makukuha na niya ang lahat. Pinihit niya ang susi sa pinto at marahas itong binuksan. Ngunit ang silid ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang kutson ay maayos na nakatupi at ang tanging naiwan doon ay ang lumang bestidong panggabi ni Teresita na nakalatag sa sahig na tila isang patay na balat ng ahas. Sa gitna ng silid, isang maliit at lumang hawla ng ibon na matagal nang nakatago sa gakmay ang nakabukas ang pintuan, tila ba nangungutya sa kanyang pagdating. Ang katahimikan ng silid ay tila isang malakas na sigaw na bumasag sa katinuan ni Ferdinand. Saan napunta ang babaeng inaakala niyang hawak niya sa kanyang mga kamay? At ano ang naghihintay sa pamilya Alonzo ngayong ang ibon ay tuluyan ng nakatakas mula sa kanilang hawla? Sa loob ng malawak na bulwagan ng katarungan, ang hangin ay tila nagiging mas mabigat sa bawat pagdaan ng segundo. Isang timpla ng amoy ng lumang kahoy, tinta, at ang malamig na presensya ng batas. Si Ferdinand ay nakaupo ng tuwid sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang mapang-uyam na katuwaan na pilit niyang itinatago sa likod ng isang maskara ng pagdadalamhati. Sa kanyang tabi, si Lucia ay nakasuot ng isang sopistikadong itim na bestido. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pekeng lungkot habang paminsan-minsang humahawak sa braso ni Ferdinand. Sa kabilang dako, si Doña Carmela ay mahigpit na nakahawak sa kanyang pamaypay. Nayari sa mamahaling lase, ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay nagpapakita ng tensyong pilit niyang ikinukubli. Your Honor, malinaw po ang sitwasyon. Ang aking asawa ay wala na sa tamang pag-iisip. Ang kanyang pagtakas mula sa aming tahanan noong nakaraang gabi ay sapat na ebidensya na hindi na niya kayang pangalagaan ang kanyang sarili, lalo na ang aming anak. Ang boses ni Ferdinand ay naging malumanay at puno ng drama. Isang pag-arte na tila ba siya ang biktima sa trahedyang ito. I am only asking for the legal right to protect our family's interests and to ensure that Nathan grows up in a stable environment, malayo sa kaguluhan ng isang ina na hindi na alam ang katotohanan. Ang abogado ni Ferdinand ay tumayo at inilatag ang mga pekeng medikal na report na nilagdaan ni Dr. Ignacio. Bawat pahina ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Teresita. Ang hukom ay dahan-dahang tumingin sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, ang malalaking pintuang gawa sa nara sa likuran ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay bumuhos sa loob na lumikha ng isang mahabang anino na dahan-dahang lumapit sa gitna. Ang bawat pag-apak ng mga sapatos sa makintab na sahig ay nag-iwan ng isang matibay at determinadong tunog ng awtoridad, isang himig na bumasag sa mapagkunwaring kapaligiran ng silid. Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Ferdinand ay dahan-dahang nawalan ng kulay nang makita ang anyo ng babaeng naglalakad patungo sa harap. Hindi ito ang Teresitang madungis, baliw, at tila basahan na huling nakita ni Ferdinand sa gakmay.
Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay nakasuot ng isang malinis at eleganteng puting vest at pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at bagsik na tila ba ay nagmula sa kailaliman ng isang nagngangalit na apoy. Si Teresita ay tumayo sa gitna ng korte. Ang kanyang tindig ay kasing tuwid ng isang reyna na muling bumalik sa kanyang palasyo. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga puting gangtay at sa harap ng lahat, kabilang na ang hukom, ay ipinakita niya ang kanyang mga kamay. Ang mga palad niya ay puno ng mga peklat mula sa mga paso ng hurno at ang mga lilang marka mula sa mga pagkakataong siya ay sinasaktan ni Ferdinand. Your Honor, I am Teresita Valderrama, and I am here to speak the truth that has been buried in the shadows of this family for too long. Ang kanyang boses ay malinaw at payapa. Isang tunog na tila isang dalisay na tubig na humuhugas sa lahat ng kasinungalingan sa silid. Ang mga markang ito sa aking katawan ay hindi bunga ng aking kabaliwan, kundi mga saksi sa bawat oras na ako ay pinilit na manahimik habang ninanakawan ng aking dangal at pagkatao. Ang pamaypay ni Doña Carmela ay narinig na bumagsak sa sahig nang ang bakal na frame nito ay maputol dahil sa sobrang higpit ng hawak ng matanda. Si Lucia naman ay napasandal sa upuan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat, habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng korte. Tumingin si Teresita ng diretso sa mga mata ni Ferdinand, isang tingin na puno ng bagsik at kawalan ng patawad. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na recording device mula sa kanyang bulsa at itinuon ng paningin sa hukom. I may have been silenced in that attic, but my ears remained open. And today, the walls of the Alonso mansion will finally crumble with the weight of their own lies. Ani Teresita, ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagmumula sa katarungan mismo. Inilapag ni Teresita ang recorder sa ibabaw ng lamesa ng hukom. Ang bawat tao sa bulwagan ay tila napatigil sa paghinga, naghihintay sa bawat salitang lalabas mula sa munting kagamitang yon. Ang mga mata ni Ferdinand ay nagsimulang gumala sa paligid, naghahanap ng anumang daan upang makatakas, ngunit ang bawat pintuan ng katotohanan ay dahan-dahan nang nagsasara sa kanya. Paano kayang tapatan ng isang makapangyarihang pamilya ang bagsik ng isang ina na wala ng kinatatakutan dahil nawala na sa kanya ang lahat? At ano ang magiging hatol ng batas kapag ang biktima mismo ang siyang naging pinakamatalim na sandata laban sa kanyang mga mananakop? Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ng katarungan ay naging kasing talim ng isang labaha sa sandaling pindutin ng hukom ang munting aparato sa kanyang lamesa. Sa bawat segundo ng pag-ikot ng tape, ang marahang tunog ng paghinga ng mga tao sa loob ay tila naging isang kolektibong pagpigil ng hininga. At pagkatapos, ang boses ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw sa paligid, malamig at walang pakundangan, isang boses na dati ay tanging sa mga pader lamang ng mansyon naririnig. Ang halaga ng isang babaeng panadera ay hindi kailanman papantay sa dangal ng pamilya Alonzo. Kung kailangang maging baliw siya sa paningin ng mundo upang makuha natin ang mga lupain ng Valderrama, gagawin natin yon nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila isang marahas na hagupit sa mukha ni Doña Carmela. Ang matanda ay napakapit sa sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay naging kasing puti ng papel habang ang kanyang labi ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Ang delikadesa na kanyang pinakaingatan sa loob ng ilang dekada ay dahan-dahang naglalaho, nagiging tila isang maruming basahan sa harap ng lahat. Ngunit hindi doon nagtapos ang paghahayag. Ang tinig ni Ferdinand ay sumunod, puno ng kasakiman at kawalan ng puso. Lucia, siguraduhin mong ang mga papeles ng transfer ay handa na. Once she's locked up, hindi na niya malalaman na ang sarili niyang pangalan
Ang gagamitin natin sa lahat ng mga dummy accounts para sa laundering. Let her rot in the facility while we enjoy her inheritance. Isang bulong ng pagkagulat ang dahan-dahang kumalat sa mga panauhin. Isang tunog na tila mga alon na humahampas sa pundasyon ng mga Alonzo. Tumingin ang hukom kay Ferdinand nang may matinding pangingilabot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang abogado ni Teresita, si Gabriel, ay tumayo at inilatag ang tumpok ng mga dokumentong nakuha ni Teresita mula sa vault. Your Honor, narito ang mga pruweba ng mga transaksyong binanggit sa recording. Ipinapakita rito ang sistematikong pagnanakaw at paggamit sa isang inosenteng babae upang pagtakpan ang mga ilegal na gawain ni Ferdinand Alonso. Ang boses ni Gabriel ay puno ng awtoridad. Bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karera ni Ferdinand. Nang maramdaman ni Lucia na ang barko ay dahan-dahan ng lumulubog, ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging tapat na kasama, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at desperasyon. Sinubukan niyang tumayo at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang trangka, dalawang opisyal ng batas ang humarang sa kanyang daan. You're crazy, Ferdinand. You forced me to do those things. Ang sigaw ni Lucia, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng histerya. Your Honor, he threatened me. Siya ang nagplano ng lahat. Huwag niyo akong isama sa mga kasalanan niya. Ang pagtataksil ni Lucia ay tila huling pako sa kabaong ni Ferdinand. Ang lalaking dati ay tila isang hari ng real estate ay dahan-dahang napaluhod sa sahig ng korte. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis na gumagapang sa kanyang noo ay tila naging isang tanda ng kanyang tuluyang pagkatalo. Tumingin siya kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap na tila ba ay may natitira pang puwang para sa awa sa puso ng babaeng kanyang winasak. Teresita, please. Isipin mo si Nathan. Isipin mo ang ating anak. Ang bulong ni Ferdinand. Ang kanyang boses ay tila isang munting hininga ng isang taong nalulunod. Hindi kumurap si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Isang anyo ng isang babaeng dumaan sa impyerno at natutong yakapin ng apoy. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ferdinand. Ang amoy ng harina at vanila na dati niyang dala ay pinalitan na ng isang halimuyak ng kalayaan at katarungan. Ang pangalan ni Nathan ay hindi na kailanman madudumihan ng iyong dumi. Ferdinand, ang boses ni Teresita ay malumanay, ngunit may talim na hindi kayang tapatan ng anumang sandata. Mula sa araw na ito, kukunin ko ang lahat ng iyong ninakaw, ang aking dangal, ang aking anak, at ang aking kinabukasan. Habang binabasa ng hukom ang desisyon na nagpapasara sa lahat ng bank accounts ng mga Alonso at nag-uutos sa pag-aresto kay Ferdinand at Lucia, si Doña Carmela ay dahan-dahang napayuko. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng korte. Ang dangal na inakala niyang higit pa sa buhay ay naging isang malaking mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Sa gitna ng kaguluhan ng mga kamera at flash ng mga reporter, isang tanong ang nanatiling nakatitig sa isipan ni Teresita habang hawak ang kamay ni Nathan. Sapat na ba ang katarungan upang hilumin ang mga sugat na idinulot ng mga taong dapat ay nagprotekta sa iyo? O ang tunay na katarungan ay nagsisimula pa lamang sa oras na talikuran mo ang nakaraan at magsimulang maglakad sa sarili mong daan? Ang loob ng bulwagan ng katarungan ay naging saksi sa isang kaganapang hinding-hindi malilimutan ng mga naroon. Habang binabasa ng hukom ang pinal na desisyon, ang hangin ay tila napuno ng bigat ng bawat salita na nagpabagsak sa dating matatag na pundasyon ng pamilya Alonzo. Ang tunog ng mga bakal na bumaon sa mga pulso ni Ferdinand ay tila naging huling hatol ng kanyang kalayaan. Isang malamig na yakap ng katarungan na hindi niya inaasahang darating. Si Ferdinand, na ang mukha ay dati-rati ay puno ng kayabangan, ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili.
Sinubukan niyang humakbang patungo kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa desperasyon habang ang mga opisyal ng batas ay mahigpit siyang hinahawakan sa magkabilang braso. Teresita, pakinggan mo ako. Isipin mo naman ang mga tao nating pagsasama. I did everything for our future for Nathan. Ang boses ni Ferdinand ay pumyok, puno ng mapagkunwaring pagsisisi na tila ba ay may natitira pang pag-asa sa kanyang mga salita. Dahan-dahang humarap si Teresita sa lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at payapang kawalan ng pakiramdam. Hinawakan niya ang kamay ni Nathan na nakakapit sa kanyang binti nang may takot at pagtataka. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iniurong ni Teresita ang kanyang sarili. Isang kilos na nagpakita ng malinaw na hangganan sa pagitan nila. Ang kinabukasan na sinasabi mo, Ferdinand, ay isang palasyong binuo mula sa mga luha at dugo ng iyong sariling pamilya. You didn't do this for Nathan. You did this for your greed. Ang boses ni Teresita ay malumanay, ngunit ang bawat pantig ay may talim na humiwa sa natitirang dignidad ni Ferdinand. Mula sa araw na ito, pinuputol ko na ang anumang ugnayan namin sa iyo. Hindi na kami magdadala ng iyong pangalan. Mula ngayon, kami ay mga Valderrama muli. Buhay ibiyasag di ba na magido? Sa kabilang dako, si Lucia ay pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mahal na bestido ay may bakas na ng dumi mula sa kanyang pagkakadapa kanina. Ang kanyang mga tili ay tila mga hiyaw ng isang hayop na nabaon sa sarili niyang patibong. Samantala, si Doña Carmela ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mukha ay tila isang rebulto ng yelo. Ang kanyang dating marangyang tindig ay tuluyan ng gumuho at ang bawat pagtingin ng mga tao sa paligid ay tila mga latigo ng kahihiyan na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ang delikadesa na kanyang ipinaglalaban ay naging mitsa ng kanyang tuluyang pag-iisa. Nang ilabas na ang mga bilanggo, ang katahimikan ay muling bumalik sa loob ng bulwagan, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng lunas. Lumapit si Aling Rosa at si Gabriel kay Teresita. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang tagumpay na hindi matutumbasan ng anumang halaga. You did it, Hija. Malaya ka na, ang bulong ni Aling Rosa habang niyayakap ang nangangatog na balikat ni Teresita. Ang mainit na luha ng pasasalamat ay dahan-dahang gumapang sa pisngi ni Teresita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng pagbitaw sa isang mabigat na pasanin. Binuhat ni Teresita si Nathan at dahan-dahang lumakad patungo sa malaking pintuan ng korte. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang gintong yakap na naghihintay sa kanila. Habang humahakbang siya palabas, naramdaman niya ang hangin na dumarampi sa kanyang balat. Isang hangin na walang amoy ng antiseptic, walang amoy ng lason, kundi ang dalisay na samyo ng kalayaan. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay nakangiti na sa kanya. Ang tanong na nananatili sa kanyang puso ay hindi na kung paano sila mabubuhay, kundi kung gaano kasarap ang magsimula muli sa isang mundong ang tanging pundasyon ay katotohanan at pagmamahal. Ang mga tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol at sa bawat yapak ni Teresita, palayo sa anino ng mga Alonzo, isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang dahan-dahang isinusulat ng liwanag. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng isang maliit, ngunit maaliwalas na gusali sa kanto ng isang tahimik na kalsada. Sa loob, ang hangin ay hindi na mabigat sa amoy ng gamot o mapangahas na pabango, kundi puno ng nakakaakit na halimuyak ng bagong hurnong tinapay, mantikilya at sariwang banilya. Ito ang samyo ng bagong simula, ang Panaderia de Teresita. Ang bawat sulok ng tindahan ay puno ng init na nagmumula sa pugon, isang init na hindi nakakapaso, kundi tila isang mahigpit na yakap sa kaluluwa.
Si Teresita ay nakatayo sa harap ng malawak na lamesang gawa sa kahoy. Ang kanyang mga kamay ay bihasa at mabilis na nagmamasa ng malambot na harina. Ang kanyang mga kilos ay may kasamang himig ng kapayapaan. Wala na ang panginginig ng kanyang mga daliri at ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga balat na dati ay puno ng pasa at paso ay nag-iwan na lamang ng mga malabong marka, mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Sa paligid niya ay ang tatlong babae na dati ay katulad din niyang biktima ng karahasan at panlilinlang. Sila ang kanyang mga katuwang na ngayon ay tinuturuan niya hindi lamang ng sining ng paggawa ng tinapay, kundi kung paano muling buuin ang kanilang nawasak na pagkatao. Ang bawat masa ng harina ay tila isang simbolo ng kanilang buhay, isang bagay na kailangang dumaan sa matinding panggigipit at init upang maging isang bagay na masarap at kapaki-pakinabang. Huwag niyo itong madaliin, girls. Ang pag-alsa ng tinapay ay parang paghilom ng puso. It takes time, patience, and a lot of love, ani Teresita habang nakangiti sa kanyang mga kasama. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng kumpiyansa na tila ba ay matagal na niyang nakalimutan ang dilim ng gasmay sa mansyon ng mga Alonzo. Sa isang sulok, nakapatong ang isang lumang pahayagan sa ibabaw ng counter. Ang balita sa harapang pahina ay tungkol sa pinal na sentensya kay Ferdinand Alonzo dahil sa kasong money laundering at physical abuse, habang si Lucia ay nahaharap din sa mahabang panahon sa likod ng rehas dahil sa pakikipagsabwatan. Mayroon ding maliit na artikulo tungkol kay Doña Carmela na ngayon ay nakatira na lamang sa isang maliit at abandonadong bahay sa probinsya, iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad dahil sa kahihiyang dinala ng kanyang pamilya. Ang delikadesa na kanyang ipinagmalaki ay naging isang malamig at malungkot na bilangguan ng kanyang pag-iisa. Dahan-dahang itinupi ni Teresita ang pahayagan at itinapon ito sa basurahan. Wala na siyang nararamdamang puot, kundi isang malalim na pakikidalamhati sa mga taong piniling mabulag sa kinang ng ginto at kasinungalingan. Para sa kanya, ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang kanyang kakayahang muling tumayo at lumakad nang hindi na kailangang lumingon pa. Ang tunog ng pintuan na bumubukas ay nagdala ng isang masayang presensya. Si Nathan, na ngayon ay masigla at malusog, ay patakbong lumapit sa kanyang ina. Hawak ng bata ang isang maliit na basket ng mga bulaklak na pinitas niya mula sa kanilang munting hardin. "Mommy, look, I got this for the display." Ang masayang tili ng bata habang iniabot ang mga bulaklak. Binuhat ni Teresita ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Ang amoy ng harina sa kanyang damit ay humahalo sa amoy ng araw at laro ni Nathan. "Ang ganda naman nito, anak. Just like you." Malambing na tugon ni Teresita. Inalalayan niya ang bata na maupo sa isang mataas na upuan upang panoorin siya sa paggawa ng huling batch ng ensaymada para sa araw na yon. Habang maingat niyang ibinubudbod ang asukal sa ibabaw ng tinapay, tumingin si Teresita sa kanyang anak nang may matinding determinasyon. Ang bawat butil ng asukal ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, tila mga munting bituin ng pag-asa. "Nathan, baby, laging mong tandaan ito." Ang bulong ni Teresita, ang kanyang boses ay tila isang awit ng pagpapala. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ginto o sa sasabihin ng ibang tao. Hindi rin ito nasisira kahit ilang beses ka pang itulak pababa sa putikan. Our value comes from how we choose to stand up and how we turn our pain into something that can nourish the souls of others. Like this bread, kailangan nating dumaan sa apoy para maging matatag. Tumango ang bata. Kahit hindi pa lubos na nauunawaan ang lalim ng mga salita ng kanyang ina, sapat na ang makita ang ngiti at ang liwanag sa mga mata ni Teresita upang malaman niyang sila ay ligtas na. Ang Panaderia de Teresita ay hindi lamang naging isang tindahan.
Ito ay naging isang santuwaryo ng pag-asa. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat at ang kalsada ay nagsisimulang mapuno ng mga tao, si Teresita ay nanatiling nakatayo sa likod ng kanyang counter. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang bawat tinapay na lumalabas mula sa kanyang pugon ay may dalang mensahe ng katarungan at paghilom. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng init ng kasalukuyan. Sa bawat kagat ng tinapay, sa bawat tawa ni Nathan, at sa bawat bagong umaga na dumarating, si Teresita Valderrama ay patuloy na nagluluto ng isang buhay na binuo mula sa katotohanan. Isang buhay na kailanman ay hindi na muling mababasag ng anumang dusa.